Breaking na breaking news po mga kababayan. Nako po, ang paglaya ni Senador Rodante Marcoleta. Matinding pasabog ito. Kanyang abogado nagsalita na ng pasabog na revelasyon. Ipinaliwanag ni Attorney Moises Tolentino Jr. ang kanyang legal counsel ni Senador Rodante Marcoleta ang pending petition ng kanilang kampo sa Korte Suprema na kume-question sa resolution ng Ombudsman kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa senador. Nako po mga kababayan, talagang lalaya na ang ating magiting bayaning senador na talagang ginipit, trinaydor, inapi, inaglahi, pero tumindig sa katwiran at katotohanan. Hindi natakot, hindi nagpatakot, bagkos lumalaban sa ngalan ng katotohanan. Ipinaglalaban ang paninindigan ng isang tunay na mandirigmang Pilipino sa pangalan ni Senador Rodante Marcoleta para sa bayan, kahit ang kanyang kalayaan ay ipitin at makulong, pero naninindigan sa tama at sa panig ng katotohanan. Kaya dito ang kanyang paglaya, kinakatakutan na mga bending dalo, mga raketista, mga juniornista, mga tulpulista, mga pingkilista, tangalista, pinklawista, lawlawista, bobolista, maeng-engtista, lahat ng mga bobolista, kinakatakutan ang paglaya ni Senador Marcoleta. Ito na po ang sagot sa paglaya ni Senador Marcoleta. Ano ang katotohanan? Ito na ang pasabog ng abogado niya. Pasok! Ito po, magugulat kayo. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what? Of the Ombudsman. Of the Ombudsman. Yeah. Meaning, you want this case dismissed? Well, those are prayers that are usually in the petition. Petition for review po, attorney. Something like that. Dismissal, attorney. Sure. Several petitions, attorney. Now, for now, we have one pending. Anong Hindi basis ba mo? makaka-apekto sa ongoing trial itong mga petition ninyo? No, precisely why why the accused has refused to enter a plea. Pero on other cases, they enter the plea. Well, I entered my appearance only per day, so I cannot. So, kayo na yung bagong abogado ni Attorney I'm a co-counsel. Co-counsel. We are a team. Ano po yung basis? Bakit ito hinihingi na Well, ma-dismiss yung information against Well, Senator Marcoleta? we have, in the first place, the very first action that we did was a motion to quash. Okay? Now, this was not granted. So, we had to appeal of whatever legal remedy open to us. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan. Resolution of what? Of the Ombudsman. Of the Ombudsman. Yeah. Meaning, you want this case dismissed? Well, those are prayers that are usually in the petition. Petition for review po, attorney. Something like that. Dismissal, attorney. Sure. Several petitions, attorney. Now, for now, we have one pending. Anong Hindi basis ba mo? makaka-apekto sa ongoing trial itong mga petition ninyo? No, precisely why why the accused has refused to enter a plea. Pero on other cases, they enter the plea. Well, I entered my appearance only per day, so I cannot. So, kayo na yung bagong abogado ni Attorney I'm a co-counsel. Co-counsel. We are a team. Ano po yung basis? Bakit ito hinihingi na Well, ma-dismiss yung information against Well, Senator Marcoleta? we have, in the first place, the very first action that we did was a motion to quash. Okay? Now, this was not granted. So, we had to appeal of whatever legal remedy open to us.
Ayan mga kababayan, kaya kinakatakutan si Senador Marcoleta. Talagang pilit na ginigipit at talagang binabaluktot ang tunay na batas at katarungan. Eh sabi nga ni Bonjing ay Boying, pag marami ka raw pera, mahirap makasuhan at makulong. Anong sabi ni Dayunyor, mga kababayan ko? Ang aking pinsan, yung dating speaker, kakasuhan na natin. Ikukulong natin. May racket pa tayong paliliparin. Mula lupa hanggang kalawakan, 10 pulgada ang taas. Babagsak sa lupa, trilyones ang mararaket natin. Pagdating ng December, kulong lahat ng magnanakaw hanggang December 25. Pagtilaok ng manok hanggang December 31, kulong na yan. Hindi na makakakain ng masarap na Noche Buena hanggang one-piece chicken ng McDonald's at Jollibee. Lahat makukulong, hindi na makakatikim ng masarap na adobo. Maghihimas ng rehas lahat. Yan ang pangako ni Dayunyor. Hanggang rumakit, hanggang kalawakan, lumipad ang utak. Hanggang ngayon wala. Ang binanatan si Cayetano, ang binira, nanay, ni si Loren Legarda at si Libiste, binintangan pa na yung ng babae. Si Ralph Rectong ng babae, tapos ang kakasuhan, si Libiste. Saan ka nakakita ng ganyan mga kababayan? Tapos frame up daw ang ginawa. O eto po ang pasabog ni Marcoleta. May bagong revelasyon. Naku po, magugulat kayo mga kababayan ko. Eto po, magugulat kayo. Senador Marcoleta nagsalita na ng matinding pasabog. Ito po ang kanyang sinabi. Bakit siya kinulong? At bakit nalalaya na ito? Yun ang pinopoint ko, yung sistema. Opo. Hindi lang ako nanguhuli ng sapsap. Hindi lang ako nanguhuli ng butete. Oho. Kailangan maitama natin ang sistema. Oho. Kaya pala sa isang panayam siya na napakinggan ko ng bandang huli, kasi kung hindi natin may tatama ang sistemang ito, kahit mawala tayo dito, paulit-ulit ang problema ito, palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Palaki ng palaki. O hindi ba isa sa amin? Sabi niya, narinig ninyo, hindi na natin babanggitin ang pangalan. Total, alam naman niyang sinabi niya yun. Opo. Bakit kanya, nung panahon ni Napoles, 10 billion lang, sabi niya. Ay, oho. Tama. Hindi ba kanya may nakulong pa? Kasi kanya yung mga nakulong nakalaya pa eh. Oho. Siguro kanya sisihin natin dito, hudikatura. Naku po. Dapat kanya hindi na ano eh. Dapat kinulong lahat. Dapat kinulong na. Para bang ang nangyari, kasalanan ng hudikatura at pinalabas yung nakulong. Eh kapag hindi, kahit na ikulong mo lahat sa lahat ng butete, sabi ko nga sa'yo, lahat ng sapsap ikulong mo, pero yung sistema hindi mo tinatama. Tingnan mo nangyari. 10 billion lang panahon ni Napoles, 2013 ba yun? 2014? Oh, mga ganun po. Oh. Oo. Pagkatapos ng 15 taon o later on, daang bilyon na. Trilyon na. Hindi 10 eh. Anong nangyari? Nelson, Jen, Opo. naging amateur si Napoles eh. Hiyang-hiya nga raw po ngayon, hindi makalabas eh. Ayan mga kababayan ko, kaya kinulong si Senador Marcoleta dahil gusto niyang ikulong ang mga buhaya, hindi lang sapsap. Halaka. O mga kababayan, meron na akong ipapanood sa inyo ha. Ito po. Magugulat po kayo dito. Tignan nyo po ito, mga kababayan. Dito sa post ni Daisy Duran Mongan. Ito po, Daisy Duran Mongan. Panoorin po natin. Daisy Duran Mongan. O ito. Silipin po natin ang pasabog na ito. Naku, magugulat kayo mga kababayan ko. May malaking revelasyon na ikagugulat nyo. Ito po. Ito. Meron ako ipapakita sa inyo na matindi.
Wait lang mga kababayan na. Ito po, pakita lang natin yung silipin na lahat ng nakasuhan ng plunder. Silipin na lahat ng nakasuhan ng plunder. Ito po. Check natin na. Ito po. Aba, silipin na din natin yung ibang mga O ito, tingnan nyo ha. Ang tindi ng balitang ito mga kababayan. Bakit si Marcoleta ay kinulong? Siya lang ba ang tumanggap ng donasyon? At bakit ginawang plunder ito? Sino ang binudol nila? Sino ang niloko nila? Ang taong bayan. Ang taong bayan na umaasa sa isang matalino at matapang na senador na ang paninindigan ay kumakapit sa katwiran at sa ngalan ng katotohanan at ang batas ng Biblia at ang doktrina ang sinusunod. O tignan po natin mga kababayan ko, magugulat mo kayo sa pasabog na ito. nag-donate sa kampanya ng mga politiko. Aba, silipin na din natin yung ibang mga nag-donate sa kampanya ng mga politiko mula sa personal nilang pera at direktang nakinabang eventually dahil nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now special assistant to the president, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed general manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Ilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Quirante of Quirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Quirante of UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. O, kita nyo mga kababayan, Marcoleta, 75 million donation plunder. Ating silipin ang kay BBM at iba pa. Na bilyon-bilyon pala ang tinanggap na donasyon. Bakit si Marcoleta ang nakakulong? At bakit selective justice ang nangyari? Bakit kung sino ang naghahanap ng katarungan, ng katotohanan para pagsilbihan ang bayan? Bakit si Marcoleta ang kinulong, ginipit, pinaaresto, ginawan ng mga kasong gawa-gawa lamang? Bakit ganon, Kuya Eddie? Bakit, Kuya Eddie? Alam natin mga kababayan na hindi nila kayang gipitin at takutin at patigilin si Senador Marcoleta sa paghahanap ng katwiran at katotohanan para mapanagot ang mga buhaya. Kaya dito silipin natin ang tindi nito mga kababayan ko. Bilyon-bilyon pala ang tinanggap ni BBM na donasyon galing din sa mga pribadong tao. Pero bakit hindi nakukulong? Alam na, racket pa more. For comparison, ang 888 na nasa top UM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang 888 na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Quirante Construction kaysa sa 888.
pero wala sa top 15. And that, of course, is a whole different matter, and it's up to you what conclusion to draw from that. I'm just presenting numbers I got from the DPWH database. But, like I said, if you are to look into one case, you should be willing to look into others. Otherwise, you cannot blame us if isipin namin na talagang politically motivated ang Everett na ito. Not only is there nothing legally stopping Escudero's team from accepting the donation, he also declared it in his Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Doon pa lang, natanggal na yung element ng mali siya sa pagtanggap ng donation. I know it is in the mandate of COMELEC na i-check yung katotohanan ng mga declaration ng mga kandidato sa SOSE nila. But honestly speaking, is there really a 100% accurate and honest SOSE? Doon nga lang sa mga naka-upload sa COMELEC website mismo, ang dami-dami ng kaduda-duda eh. Yung NUP, backed by Ricky Razon, 92,864 ang declared na gastos na napunta sa rent ng headquarters. Walang nakalagay dito na natanggap na donation. Sino ba ang mga officers ng NUP? Ronaldo Puno, Romeo Aco, and Christine Boying Remulla na ngayon ay ating ombudsman. I mean, baka naman, di ba, may attachment na kasama yung SOSE na yan. I don't know. This is just what's on the website of COMELEC at pinapakita ko lang kung ano yung nakuha natin. Liberal Party, 2.85 million pesos ang tinanggap na cash contribution. 12,500 pesos in kind. Ang total na ginastos, 2.85 million pesos. Kiko Pangilinan sa Senado, mamamayang liberal sa Kongreso. Amazing! Talo pa sila ng Kabataan Party List. 3.5 million pesos ang natanggap na cash donation. O, kita nyo mga kababayan ang ginawa ng mga animal. Bakit si Senador Marcoleta ang naghihimas ng rehas? Bakit hindi kayo? Kung talagang totohanan ang ginagawa nyo para pigilan ang mga magnanakaw na kumikitil sa pera ng taong bayan, talagang pinapatay ang pag-asa ng taong bayan. Dahil po sa mga ganito, nawawala po ang tiwala ng taong bayan sa inyo. Tila selective justice ang ginawa nyo. Talagang inaglahi nyo si Senador Marcoleta. Kasi nga, nagsasalita ito. Dahil nga naghahanap ng katarungan, ng hustisya, para mapanagot ang mga buhaya. Pero anong nangyari? Kinulong nyo po ito. Ginawan ng kaso. Yung donation, ginawang plunder, tapos non-bailable pa. Matindi kayo. Di ba kayo makarma niyan? Matindi ito, mga kababayan. Diba? Wag ka! Ang Akbayan, founded by the most reputable political analyst today, ang napakagwapong si Ronald Llamas, listed here as a political party, not a party list, walang natanggap na donation. Pero may ginastos na 18,188,000 pesos. Kaya Again, pala. ito lang ang naka-upload sa COMELEC website. Baka naman may mga attachment pa yan na hindi natin alam. But I don't see why it won't get reflected here. Kaya pala kung makapanira kay Senador Marcoleta, talagang sinasamba ang wet po ni Da Junior. Kulang na lang sambahin niya, magpatilihod at sabing, Amen! Racket pa! Racket dito, racket doon, pali pa rin na! Racket pa more! Nasaan ang bayot? Visit! Puro yung 85 pesos na wage increase ng mga manggagawa napunta sa racket.
May temporary restraining order ang Korte Suprema. Hindi na papayagang magtaas ng sahod na 85 pesos sa bawat manggagawang Pilipino dahil malulugi daw ang mga negosyo. Babagsak ang ekonomiya. Wag muna. Bakit ang ginawa nyo? Pinarakit nyo muna si De Junior. Pinagsalita muna. Dapat hindi nyo muna pinagsalita si De Junior para hindi nagmukhang racket nyo. Buisit! Manggigigil kayo sa mga animal, mga estas, barabas, hudas, dipunggol. Mabibisit kayo sa mga animal. O, tignan nyo ito, sa dami ng donation. Si Marcoleta ang tinirador. Grabe, target nila si Marcoleta talaga. Ito namang si Kalbo, makapanira kay Marcoleta. Talagang antindi. Kala mo kapoge. Parang si Uge. Yung mga donation na natanggap nila. But at this point, who even cares anymore? Noong 2010 nga, may nalista silang donor na patay na. Tapos may barangay chairman daw na nag-donate ng 500,000 pesos. Really? Na-question ba sila? No? Naparusahan ba sila? Another no? And I'm not saying dahil backer nila that time ang Aquino family, but I will say na backer nila that time ang Aquino family. Again, who cares anymore if these people lie on their sauce? Of course, we want them to be honest, but are they really? Even the holiest of them all sa Senado ngayon, one of their founders, yung pinakawalang bahid ng korupsyon at pagsisinungaling o paglilinlang, si Risa Ontiveros, has filed a questionable sauce maybe at least once in her life. And it was reported in detail by no less than PCIJ. In 2009 daw, she declared a net worth of 4.9 million pesos with only 140,000 pesos in cash. At may utang o bayarin worth 7 million pesos. In 2010, nung tumakbo siyang senador, she said she spent 2.4 million of her own money sa kampanya niya. So, ibig sabihin, 2.5 million pesos na lang dapat ang net worth niya. Between 2010 and 2012, sabi ng PCIJ, she had no documented full-time employment or steady source of income. But in her 2013 sauce, she said she spent 8.8 million pesos over her own money sa kanyang kampanya. Ibig sabihin, somehow, nakapag-produce siya ng 5.5 million pesos more than her remaining assets from 2010 without any visible income source. May attachment pa. O, kita nyo mga kababayan, wala namang visible na pinagkakakitaan. Pero saan kumukuha ng mga ganyang kalaking kakapal na mga pera? Di ba mga kababayan? Saan siya kumukuha ng source of income? Wala namang negosyo. Wala namang matinding racket na lumilipad sa kalawakan. Saan galing yan? Di sa donasyon. Bakit si Marcoleta ang ginipit nyo? Mga estas! Balasubas! Manggigigil ka talaga kayo sa nangyayari sa Pilipinas Kung sino yung matino na politiko, yun yung mga kinukulong Tignan natin. Ang sauce na yan, di umano. Yung personal na gastos niyang yan, inutang niya from 9 individuals. 8.86 billion pesos in total. Inutang di umano sa mga kasamahan niya sa civil society that I can only assume hindi rin naman ganun mayayaman. Nagrarally nga dahil mahirap daw sila. Di ba? Walang may alam kung paano nila na-afford magpautang kay Risa. Dalawa pa daw doon, graduate students na wala namang full-time jobs. Baka naman kasi ganyan lang nila talaga kamahal si Risa. Wow! Nagmimilagro sila. Wow! At partida pa, single mom siya niyan with 4 children. Wow! At sinugal niya talaga ang umutang ng 8.8 million pesos
para sa kanyang kampanya. Wow! And why not? Baka sakaling manalo na, right? And the rest is history. Wow. I mean, look at her now. 11 years later, 11 years after niyang mangutang ng 8.8 million pesos, she is now worth 18.99 million Hindi, pesos. mga kababayan. So yeah, Comelec, pagbuhusan natin ng time and resources ang very honest sauces ng mga politiko because we could all use an inspiring success story every now and then. Aba, silipin O, kita nyo mga kababayan ko. Antindi, ano, o. Ito si Marcoleta. Tingnan nyo mga kababayan, kaya nila ginisa ito. Tingnan nyo po. Bakit nila inapi ito? Ito yung nangyari. Alam mo kung bakit? Yung sistema na natili, lalong naging masama ang sistema. Nako. Ito yung sinasabi ko na hanggat hindi natin ina-address yung sistema na yan, Oho. kinakailangang mapalitaw natin sino ba yung mga proponent na yan. Bakit ba nagkaroon ng allocated? Ba't nagkaroon ng leadership? Ba't nagkaroon ng program? Pagkatapos may diferensya yung NEP at saka yung Oho. GAA. Alam mo ba kung ilang porsyento yung 1 trillion sa ating national budget? Oho. 15% ng ating national budget, taba. Tama po. Hindi kailangan. O, ayan mga kababayan ko, mga pasabog ni Senador Marcoleta sa dami ng mga politiko, ng mga party list, ng mga senador na tumanggap ng mga pera galing sa mga individual ng mga donasyon. Bakit si Marcoleta ang tinarget? Pinatahimik. Dahil nga mga kababayan, hindi nila magipit-gipit. Matapang na senador si Caro Dante Marcoleta. Tumatayo, tumitindig, at hindi umaatras sa laban para maghanap ng katotohanan, para mapanagot ang mga magnanakaw na mga maleta, na mga raketista. O, ano masasabi nyo? Shout out sa inyong lahat mga kababayan ko. Kaya si Senador Marcoleta, isang araw lalaya talaga dito mga kababayan. Kaya yung mga basher ko, mga hestas barabas kayo, hindi kayo nanonood ng buong video, puro title ang pinagdidiskitahan nyo. Diyan nyo ako binabash, puro mali ang caption. Paano tayo papanoorin? Paano nyo malalaman ang buong kwento kung puro ko title? Mga bobolista. Good PM brother watching from Coron, Palawan. Email the Fakun, shout out. Nananatiling supporter ni The Wonders. Watching from Kuwait, Maria Gemma Kabantak. Mahal na mahal ka namin, Caro Dante at The Wonders. Huwag mong aanuin yung mga kupal na basher. Tanong lang po, DDS po ba ang INC? Di ko kasi mawari. Bakit? Alam nyo, ito po ang sinasabi ng katotohanan at banal na doktrina ng kasulatan. Ang Iglesia ni Cristo, kumakampi lang sa katwiran at katotohanan. Hindi ito DDS, kundi sa katwiran lamang kumakampi. Bakit? Si Sara nasa katwiran, si Tatay Digong nasa katwiran. Alangan naman ang INC kumampi kay Dayunyor. Na alam natin, puro racket-racket ang ginagawa. Nasaan ang bayot? Di ba common sense? Sabi nga ni Auntie Claire sabi ng reporter, Auntie Claire, sinabi ba ni Dayunyor, ano ba ang relevance ng racket niya? Ano ba ang magandang idudulot sa sangkatauhan ng mga Pilipino? Meron bang ambag sa pag-unlad ng bayan ang racket niya? Sabi ni Auntie Claire, common sense, bobo. Kulang na lang sabihin ni bobo yung reporter Uunlad ang Pilipinas pag pinalipad ang racket. Bobo tanga! Sabi nyo. Parang ganun Tapos sarcasm pa ang tanga. Sinong tanga? Yung reporter o yung si Auntie Claire? Kayo na mag-comment. Iisipin mo pa ba ang racket kung nagugutom ng Pilipinas? Lubog na sa bahak. Ninanakaw pa ang pera?
Ginigipit at kinukulong pa yung mga matitinong senador gaya ni Marcoleta. Saan kayo papanig? Sa katwiran at katotohanan. Transparency for a better democracy. Ipakita ang kalayaan ng taong bayan. Sundin ang doktrina ng kapayapaan at paggalang sa batas. Hindi bendalo, hindi raketista, hindi tangalista, hindi bobolista. Wah! Nanggigigil ako sa inyong mga basher kayo. Okay? Shout out po kay Ma'am Imelda Facon, Gaspar Beltran, kay Ma'am Luke Isip ng UK, kay JJ, at sa lahat po ng sumusuporta, i-like at i-share ang video ito. Manalig tayo na si Senador Marcoleta isang araw maaabsuelto at mapapawalang sala sa kanyang kaso dahil hindi siya nagkasala. Siya ay banal. Siya ay walang kasalanan. Siya ay ginipit lamang. Yan ang nasusulat sa mga doktrina ng kasulatan. Hindi naman sasang-ayunan ang prinsipyo ni Marcoleta kung tiwaling tao ito. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo ay tuloy-tuloy na sinusuportahan ang katwiran at katotohanan hanggang dulo. Hindi mababaluktot ito kahit sino. Okay po, shout out sa inyong lahat. This is The Wonders Philippines. Subscribe nyo po ang ating YouTube channel at yung FB natin. I-like nyo po mga kababayan. Salamat po.